King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 885. Paglusot sa Mystic Light Realm. Ang apat na lalaki at isang babae ay natatakpan ng mahinang liwanag ng buwan, at tila nagsanib sila sa gabi. Ang pinagmulan ng liwanag ng buwan ay nagmula sa babaeng nakasuot ng madilim na berdeng damit. Ang maitim na berdeng damit na babaeng ito ay nagbigay ng kalmadong aura, at mayroon siyang matikas na disposisyon na namumukod tangi sa iba pang apat, na may mga demonyong aura. Gayunpaman, ang pinuno ng lima ay isang matangkad na lalaki na may purple-black aura. Madilim ang mga mata ng lalaking ito, at bagamat sinubukan niyang itago ang sarili, lumilitaw ang paminsan-minsang tipak ng itim na apoy. Nagpadala ang Nine Darkness Palace ng apat na Peak Emperors para patayin si Zhao Fang. Ang demonic emperor na ito na si Zuan Luo ay walang kapantay kahit na sa mga emperor, at nakipag-away na siya sa isang sagradong Panginoon noon. Solemn na ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng dark green na damit. Siya ay labis na nag-iingat sa purple and black armored demonic emperor na si Zuan Luo. Higit pa riyan, ang tatlo pang iba ay mga Peak Emperor din. Bi Qingyu. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mga itim na apoy mula kay demonic Emperor Zuan Luo habang ang kanyang tingin ay damapo sa babaeng nakasuot ng dark green na damit. Lord Protector, may kailangan ka ba? Bahagyang yumoko ng may paggalang ang babaeng maitim na berdeng damit. Bilang may-ari ng Ocean Smoke Pavilion na namamahala sa impormasyon sa paligid ng karagatan at sa Tianfeng Great Island Zone, dapat mas marami kang alam tungkol sa Docks Palace kaysa sa amin. Ang boses ni Demonic Emperor Zuan Luo ay tila nagmula sa isang kailaliman. Ang babaeng may maitim na damit ay tumigil saglit bago sumagot. Sa ngayon, si Duke Nanfeng ay pumasok sa isang buhay at kamatayang pag-iisa upang subukang makapasok sa Mystic Light Realm. Mayroong tatlong emperor sa palasyo, kabilang ang isang pinakamataas na emperor, at lahat sila ay pinagkakatiwalaan ni Duke Nanfeng. Ang target na nilalayon nating patayin ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga Peak Emperor. Hindi masama, hindi masama. Ang tatlo pang pinakamataas na emperor ay isang elder na may kulay ube na mukha, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na mukha, at isang kabataang nakasuot ng itim na baluti. Lubos silang nasiyahan sa impormasyong ito. Ang Nine Darkness Palace, kung saan sila nagmula, ay napakalayo sa lugar na ito, kaya't wala silang masyadong alam. Sa kabutihang palad, dahil sila ay isang Peak 3-star power pati na rin ang nangungunang puwersa ng demonic Dao, mayroon silang ilang subordinate na puwersa sa lugar. Ang isa sa mga ito ay ang Ocean Smoke Pavilion, kung saan nagmula ang dark green na damit na si Bi Qingyu. Ano sa palagay mo ang mga pagkakataon nating manalo? Mukhang iniisip ni Demonic Emperor Zuan Luo ang katapatan ni Bi Qingyu. Ang katakawan at pagiging mapaglaro ay sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Si Bi Qingyu ay nagsimulang makaramdam ng lamig sa kanyang tingin. Isa rin siyang Peak Emperor, ngunit nakaramdam siya ng matinding pressure mula sa Demonic Emperor Zuan Luo. Ang pressure na ito ay halos nasa antas ng Mystic Light Realm. Ang tanging kailangan nating mag-ingat ay si Duke Nanfeng. Dahil nag-iisa siya ngayon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Kailangan lang nating palibutan o tambangan si Zhao Fang at huwag hayaan siyang tumakas. Ang pagkakataon ng tagumpay ay 70%. Pagkatapos ng lahat, ang Left-Eyed Heavenly Emperor ay kagagaling lang pabalik sa Void God Realm, kaya hindi pa niya ganap na nabawi ang kanyang lakas. Pagsusuri ni Bi Qingyu. Ang kanyang pagsusuri ay batay sa impormasyon tungkol sa Docks Palace, at ito ay tama sa teorya. Iyon ay tungkol sa tama. Ibinalik ni Demonic Emperor Zuan Luo ang kanyang tingin at nagsalita sa walang emosyong tono. Ngunit hindi pa ito ang pinakamagandang sandali para kumilos. Ang pinag-iingat namin ay hindi si Duke Nanfeng, kundi ang Great Gun Imperials, o mas tiyak, ang Grand Imperial Hall. Nang marinig iyon, bahagyang nagulat si Bi Qingyu. Sa ngayon ay hindi ba ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos? Gusto ba niyang maghintay hanggang makarating si Duke Nanfeng sa Mystic Light Realm? Alam niya ang Grand Imperial Hall. Ito ay isang pinakamataas na puwersa sa likod ng mga imperial, at ito ay maihahambing sa isang apat na bituin na kapangyarihan. Tila,
Ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall ay higit sa lahat ay nagmula sa mga imperial, at ito ay pangunahing binubuo ng mga naunang emperor. Kahit na ang Grand Imperial Hall ay walang maraming miyembro, karamihan sa kanilang mga pangunahing miyembro ay Mystic Light Realm Sacred Lords. Sinubukan kong makapasok sa Mystic Light Realm dati, at masasabi kong hindi pa naabot ni Duke Nanfeng ang huling yugto ng paglusot. Bagamat pumasok siya sa isang buhay at kamatayang pag-iisa, maaari siyang lumabas anumang oras kung siya ay nag-ambala. Dahil sa boses ni Demonic Emperor Zuan Luo, nanlamig ang puso ni Bichingyu. Nakalimutan niya na ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay isang walang kapantay na emperor na sinubukang makapasok sa Mystic Light Realm ng maraming beses. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay malamang na mas karanasan at pamilyar kaysa kay Duke Nanfeng sa kung paano maabot ang Mystic Light Realm. Ang pinakamagandang pagkakataon ay kapag si Duke Nanfeng ay nasa huling yugto ng paglusob. Sa sandaling iyon, kahit na malaman niyang aaksyon kami laban kay Zhao Fang, wala siyang gagawin o kung hindi, masusugatan siya ng husto mula sa pagkagambala. Masasabing kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Malamig na tumawa si Demonic Emperor Zuan Luo. Nang marinig iyon, nagsimulang tumawa ng masama ang iba pang Peak Emperors. Kaya ganyan yan. Tumanggaw si Bichingyu. Kung kumilos sila ngayon, malamang nalalabas lang si Duke Nanfeng at pipigilan sila. Pagkatapos ng lahat, ang Nine Darkness Palace ay hindi pa nang ahas na salakayin ang isang mahalagang miyembro ng Great Gun Imperials ng direkta. Higit pa rito, si Duke Nanfeng ay napakalakas sa kanyang sariling karapatan, at nasa kanya ang providence ng Lord Dynasty. Higit pa rito, mayroon din siyang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kailangan lang nating maghintay ng isa pang kalahating buwan. Bahagyang itinaas ng Demonic Emperor Zuan Luo ang kanyang kamay, at ang grupo ng 5 ay humiwalay sa Duke's Palace. Sa loob ng Duke's Palace, walang sinuman sa mga emperor na naririto para bantayan ito ang nakadama ng anuman, at habang si Duke Nanfeng ay nasa pag-iisa, ang kanyang pandama sa labas ng mundo ay bumaba rin ng husto. Sa isang lihim na cultivation room sa loob ng Duke's Palace, ibinuhos ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas sa cultivation at wala rin siyang alam sa panganib na nagsisimula ng mag-imbento. Shua! Shua! Gamit ang isang kaway ng kanyang mga kamay, isang bungkus ng wood elemental resources ang lumitaw sa kanyang harapan. Marami siyang mapagkukunan ng wood elemental, ngunit hindi gaanong mapagkukunan ng wind lightning. Gayunpaman, dahil may emperor intent si Zhao Fang, hindi naging mabagal ang kanyang paglilinang ng mga batas sa wind lightning. Sa nakalipas na ilang araw, si Zhao Fang ay patuloy na umuunlad sa wind lightning technique. Dahil mayroon siyang malaking halaga ng wood elemental resources, tulad ng 100 origin fruit juice at green water skylat uses, ang pag-unlad ni Zhao Fang sa Wood of Wind Lightning ay karaniwang nasa antas ng isang Diyos. Higit pa rito, ang Water of Wind Lightning sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay maaari ding maging Wood of Wind Lightning. Hindi alam, ang Wind Lightning technique ni Zhao Fang ay umabot na sa huling yugto ng ika-7 antas at umuunlad pa rin. Kung mas marami ang napupunta sa 5 elemental wind lightning technique, mas maraming pamamaraan at kasanayan ang magagamit ng isa. Kapag ang mga elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at earth of wind lightning ay nalinang lahat, halos walang sino man sa Lord Dynasty ang magiging katapat ko. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na umasa sa araw na iyon. Dahil sa kanyang pundasyon sa wind lightning inheritance mula sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang pag-unlad sa wind lightning technique ay napakabilis at walang anumang bottleneck. Siyempre, nakatulong din na mayroon siyang sapat na mapagkukunan. Mabagal na lumipas ang oras, at ginamit ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts technique para hatiin ang kanyang enerhiya sa 3 source para maunawaan ang 3 bagay. Ang una ay ang pagtuunan ng pansin ang pagsipsip ng God Tribulation Lightning at gamitin ito para pinuhin ang kanyang kaluluwa. Ang pangalawa ay upang matutunan at isagawa ang mga diskarte sa labanan sa loob ng Wind Lightning Technique at ang Sacred Lightning Body sa kanyang isip. Ang ikatlo ay upang linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique upang itaas ang kanyang cultivation. Sa totoo lang, napakaraming pagpipilian ni Zhao Fang na mapagpipilian ngayon. Sa pamamagitan ng pagkontrol kay Junior Marshal Brother Deng Chao mula sa Sky Suspension Palace,
nakakuha siya ng malaking halaga ng Exiyang na libro, at ang ilan sa mga ito ay maihahambing sa Golden Kun Sacred Lightning Body o sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay nalampasan pa ang dalawang pamamaraan na iyon. Ang mga aklat na ito ng Exiyang ay pangunahing tinuturing ang Wicked Dao, at bagamat hindi ito angkop para kay Zhao Fang, maaari pa rin nilang madagdagan ang kanyang kaalaman at pangunawa sa mundo. Kung mauunawaan ni Zhao Fang ang mga aklat na ito ng Exiyang, maaari niyang gawing perpekto ang mga kakayahan na mayroon siya o lumikha ng sarili niyang mga kasanayan, ngunit sa ngayon, kailangan niyang makamit ang Great Gun Lord Dynasty at magagawa lamang niya ang mga bagay na iyon kapag may time siya mamaya. Sa isang kisap mata, isa pang buwan ang lumipas, at ang kaluluwa ni Zhao Fang ay ganap na ngayong pinagsama sa antas ng isang emperador at hindi gaanong naiiba sa kanyang nakaraang buhay. Bilang karagdagan, ang pag-unlad ni Zhao Fang sa Wind Lightning Technique ay napakabilis, at halos naabot na niya ang pinakamataas na antas para sa kanyang Wood of Wind Lightning. Ang kanyang paglilinang ay kaunti lang din ang layo mula sa pag-abot sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, halos naabot na niya ang gitnang yugto ng Void God Realm. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang mga huling yugto ng ika-5 antas ng Sacred Lightning Body, ang kanyang pag-unlad ay nagsimulang maging lubhang mabagal. Malamang na ma-stock ito ng ilang sandali maliban kung handa si Zhao Fang na gamitin ang 100 Origin Sacred Honey. 3 buwan na ang lumipas. Dapat na si Duke Nanfeng ay nasa huling yugto ng pagsisikap na makapasok sa Mystic Light Realm. Sa araw na ito, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Duke Nanfeng ang ilang bagay bago siya pumasok sa pag-iisa. Habang si Zhao Fang ay panauhin dito, isa rin siya sa pinakamalakas na tao sa palasyo, kaya kailangan niyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Hanggat nagawa ni Duke Nanfeng na makapasok sa Mystic Light Realm, ang mga positibo ay hihigit sa mga negatibo para kay Zhao Fang dahil siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ng Dukes Palace. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang at lumabas sa kanyang estado ng cultivation upang siyasatin kung ano ang nangyayari sa Dukes Palace. Sa sandaling ito, nagsimulang mabuo ang isang malakas na aura sa hangin sa itaas ng Dukes Palace at naging sanhi ng pagbigat ng langit at lupa. Ang presyon mula sa aura na ito ay unang nakaapekto sa kaluluwa bago nagsimulang i-pressure ang pisikal na dimensyon. Sa huli, ang aura na ito ay bumagsak sa magkabilang dimensyon, at tila mababa ang tingin nito sa lahat ng bagay sa mundo. Natagpuan ni Zhao Fang na ang lahat ng Yuan Qi sa malapit ay nagsisimula ng mag-freeze, na parabang yumuyuko ito sa isang santo. Maging ang pag-usad ng kanyang Wind Lightning Technique ay bumabagal. Naramdaman lang ni Zhao Fang ang isang katulad na bagay mula sa B-Empress sa Exiyang Palace. Sa isang tiyak na sandali. Weng! Boom! Ang hangin sa itaas ni Duke Nanfeng, at lumitaw ang isang purple-golden na ulap at dahan-dahang naging whirlpool. Ang tunay na yuan ng hindi mabilang na mga eksperto sa loob ng Dukes Palace ay nagsimulang kumulo at naging hindi mapalagay. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tagapaglingkod sa ibaba ng antas ng kalahating hakbang na hari ay inalis na, kung hindi, ang pressure mula sa aura na ito lamang ay sapat na upang patayin ang sinuman sa Origin Core Realm. Ilang dosenang milya ang layo mula sa Dukes Palace, sa isang nakatagong kagubatan. Ang kaguluhan ng Mystic Light Sacred Power. Ang pag-unlad ni Duke Nanfeng ay mas maayos kaysa sa inaakala ko. Bahagyang natulala si Demonic Emperor Zuan Luo nang magsimulang lumitaw ang isang surge of forbidden aura sa paligid ng Dukes Palace. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nilalang sa loob ng ilang libong milya ng Dukes Palace ay nagsimulang makaramdam ng presyon. Kasama sa pressure ang kapangyarihan ng mental energy at mga ilusyon. Weng! Ho! Ang golden purple whirlpool sa hangin sa itaas ng Dukes Palace ay parang liwanag ng isang santo dahil naging sanhi ito ng Yuan Qi na yumoko at tinakat ang mga Diyos at ghosts. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Kung mamaya pa tayo susugod, wala ng oras. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay nagpahayag ng isang kagyat na ekspresyon habang pinamunuan niya ang 4 na pinakamataas na Emperor at pumasok sa Dukes Palace. King of Gods, Kabanata 886. Tatlong hininga. Ang ginto at lilang whirlpool sa himpapawid sa itaas ng Dukes Palace ay naglabas ng maningning na liwanag na sumikat sa langit at lupa.
Ang aura na ito na halos umabot na sa Mystic Light Realm ay durog sa lahat ng bagay sa paligid ng Dux Palace, at ang mga eksperto sa loob ng palasyo ay hindi nagawang ilipat ang kanilang True Yuan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang nagdiin sa pisikal na dimensyon, maging ang mga kaluluwa at mga layunin ay pinilit. Sa sitwasyong ito, kakaunti lamang ng Void God Realm Kings at Emperors ang halos hindi kayang kontrolin ang kanilang kapangyarihan. Mukhang maayos na ang tagumpay ni Duke Nanfeng sa Mystic Light Realm. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang gusali. Gusto niyang makita at maunawaan kung ano ang pakiramdam ng pagpasok sa Mystic Light Realm. Hindi lang si Zhao Feng ang may ganitong pag-iisip. Mayroon ding ilang iba pang puwersa sa loob ng palasyo na pareho. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang napakabihirang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang iba pang 3 emperor sa loob ng Dux Palace ay lumabas. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly's origin pollen ay tiyak na nakatulong ng malaki kay Duke Nanfeng. Kung magiging Sacred Lord si Duke Nanfeng, maaapektuhan niya ng husto ang Great Gunlord Dynasty. Ang 3 emperor ay binubuo ng 2 lalaki at 1 babae, at lahat sila ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Kabilang sa kanila ang isang matanda na may pilak na buhok na ang aura ay nalampasan ang mga normal na emperor, siya ay isang pinakamataas na emperor. Ipinakilala ni Duke Nanfeng ang 3 emperor na ito kay Zhao Feng bago siya pumasok sa pag-iisa, ngunit ang 3 emperor na ito ay hindi gaanong pinapahalagahan ang isang tao na nakalusot lamang sa Void God Realm. Anong aura yan? Ang matanda na may pilak na buhok ay biglang may naramdaman at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Naramdaman din ni Zhao Feng ang aura sa parehong oras. Biglang naramdaman ni Zhao Feng ang 4 o 5 nakaw na aura na papalapit. Bagamat ang mga aura na ito ay sadyang sinusubukang itago ang kanilang mga sarili, sila ay masyadong malakas at masyadong mabilis na gumagalaw, kaya't hindi nila ito maitago ng lubusan. Ang mahalagang bagay dito ay ang Duke Nanfeng ay nasa kritikal na yugto ng paglusob. Isang kabuuan ng 5 makapangyarihan at palihim na aura ang pumasok sa Dux Palace. Ang mga ekspresyon ni Zhao Feng at ng Silver-Haired Elder ay kapansin-pansing nagbago habang sila ay nag-scan gamit ang kanilang Divine Sense. 5 Emperor. At lahat sila ay tila mga pinakamataas na Emperor. Nanginig ang katawan ng matanda na may pilak na buhok. Lumiit ang kaliwang balintataw ni Zhao Feng habang sinisiyasat niya ang hitsura at aura nitong 4 na lalaki at 1 babae. 5 pinakamataas na emperor. Napatalon din si Zhao Feng sa takot. Mahirap para sa normal na 3-star powers na magpadala ng ganoong puwersa ng sabay-sabay. Lord Protector, naglock kami sa kung saan si Zhao Feng ay nag-iisa. Magalang na sabi ng maitim na berdeng damit na babae. Zhao Feng, Zhao Feng, hindi ka makakatakas ngayon. Napabuntong hininga si Bi Qingyu sa kanyang puso habang ang kanyang makapangyarihang Divine Sense ay nag-scan sa Dux Palace at nakalock sa lokasyon ni Zhao Feng. Noong ginagawa nila ang kanilang mga plano, alam na niya kung saan matatagpuan ang lahat sa Dux Palace at kung saan naninirahan si Zhao Feng. Dahil dito kaya mabilis na nakalock ang 5 Peak Emperors kay Zhao Feng pagkatapos makapasok sa Dux Palace. Patayin ang batang iyon. Ang boses ni Demonic Emperor Zuan Luo ay tila nagmula sa impyerno. Ang makapangyarihang aura ng 5 Peak Emperors ay agad na pinakawalan habang sila ay umaakyat patungo sa gusali kung saan tinutuluyan ni Zhao Feng. Bagamat malaki ang Dux Palace, ito ay medyo higit sa 1 dosenang hakbang para sa 1 Peak Emperor kung sila ay pumunta sa kanilang buong bilis. Walang mapagtataguan si Zhao Feng. Harangan sila. Ang 3 Void God Realm Emperors sa loob ng Dux Palace ay humungal. Ang nakapilak na elder ang unang nag-react habang pinangungunahan niya ang iba pang lalaki at babae na suportahan si Zhao Feng. Ipinakilala ni Duke Nanfeng si Zhao Feng sa kanila, at ngayong may problema si Zhao Feng, hindi lang sila tutulong. Atake ng kalaban. Nakabantay. Protektahan ang aking Panginoon at patayin ang lahat ng mga kaaway. Ang mga hari sa loob ng Dux Palace ay nagsimulang kumilos. Sa kabutihang palad para sa kanila, hindi si Duke Nanfeng ang inaatake ng 5 pinakamataas na emperor kundi isa sa kanyang mga bisita sa halip. Bukod kay Duke Nanfeng at sa prinsesa, patayin ang sino mang magtangkang pigilan tayo.
Malamig na utos ni Demonic Emperor Zuan Luo. Hanggat hindi nila sinasaktan ang mahahalagang miyembro ng Great Gun Imperial at pinatay lamang si Zhao Fang, hindi nila hahawakan ang ilalim ng linya ng mga imperial. Habang papalibutan na ng 5 si Zhao Fang. Bumalik ka dito. Dumating ang matanda na may pilak na buhok at ang 2 pang emperor. Hindi nila kailangang manalo laban sa 5 pinakamataas na emperor. Ang kailangan lang nilang gawin ay lumikha ng puwang na magagamit ni Zhao Fang upang makatakas. Kung nakatuon si Zhao Fang sa pagtakas, hindi siya maaabutan ng iba pang 5 peak emperors. Huwag mong bigyan si Zhao Fang ng pagkakataong makatakas. Nagsalubong ang mga kilay ni Bi Qingyu. Alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit nagawang massacre ni Zhao Fang ang Void God Realms mula sa Earth Spirit Hall ay dahil sa kanyang bilis at sa kanyang eye bloodline. Para patayin si Zhao Fang, kailangan nilang palibutan siya at huwag bigyan ng pagkakataong makatakas. Upang gawin ito, hindi bababa sa 4 na pinakamataas na emperador ang kinakailangan. Hayaan mo akong gawin ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Demonic Emperor Zuan Luo habang malamig na tumingin sa elder na may pilak na buhok at sa 2 pang emperor. Scorching Demon Spirit Body. Sa isang iglap, ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay natabunan ng isang layer ng itim na apoy habang siya ay nagsimulang lumaki. Siya ay naging isang nag-aalab na demonyong soberanya na nagpalabas ng isang malakas na puwersa. Woo! Boom! Nayanig ang kalahati ng palasyo ng duke habang natatakpan ito ng madilim na apoy ng demonyo. Ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na si Duke Nanfeng ay nasa huling yugto ng paglusob at ang kaguluhan ng kanyang Mystic Light Sacred Power ay pinipigilan ang kapangyarihan ni Demonic Emperor Zuan Luo. Ano? Ang mga ekspresyon ng 3 bagong dating na mga emperor ay kapansin-pansing nagbago nang magsimula silang manginig sa harap ng demonyong soberanya. Pakiramdam nila ay kaharap nila ang isang sinaunang demonyong halimaw. Bastos ka. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo, na naging isang nagniningas na Demonic Sovereign, ay winasak ang kanyang kamay, at isang higanteng nagniningas na kamay ang dumaan patungo sa 3 emperor. Golden Yuan Sky Essence. Ang matanda na may pilak na buhok ay naglabas ng maningning na liwanag ng gintong liwanag na bumaril sa kalangitan. Ang 2 pang emperor sa tabi niya ay nagpakawala rin ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang higanteng nag-aalab na kamay, ang 2 emperor ay halos maubo ng dugo nang maging matengkad ang kanilang mga mukha. Basag. Ang gintong liwanag na bumaril mula sa matanda na may pilak na buhok ay napunit at napaatras ng 100 yarda. Arg! Napasigaw ang babae nang mapunit siya ng higanteng kamay ng demonyo. Bam! Ang lalaking emperor ay hindi isang peak emperor, kaya pinalipad siya ng kamay at agad na umubo ng dugo. Sa isang iglap lang, isa sa 3 emperor ang napatay, isa pa ang malubhang nasugatan, at ang huli ay bahagyang nasugatan. Ang mga ekspresyon ng lahat ng iba pang mga hari mula sa Dux Palace na malapit nang pumasok sa away ay kapansin-pansing nagbago, at sila ay nanlamig. Sa abot ng pinakamataas na emperors, ang silver-haired elder ay kapantay ng golden-robed Emperor Zhang Shandong ng Earth Spirit Hall na lumitaw sa 10,000 Sacred Clan at malapit kay Duan Moqing nang bumalik siya sa True Martial Banal na Lupain. Demonic Emperor Zuan Luo, ikaw ito. Pinunasan ng silver-haired elder ang dugo sa kanyang bibig habang napuno ng gulat ang kanyang mukha. Ngayon lang, ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit wala itong silbi laban sa Scorching Demon Spirit Body ni Demonic Emperor Zuan Luo. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay talagang karapat-dapat na maging isang walang kapantay na emperor na may kakayahang magbanta sa Mystic Light Realm Sacred Lords. 5 pinakamataas na emperor, at ang isa sa kanila ay mas malakas pa sa Emperor of Death noon. Hindi napigilan ni Zhao Fang ang gulat sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa labas ng gusali. Ang lakas ng silver-haired elder ay malapit sa kanyang master na si Duan Moqing nang bumalik sila sa True Martial Sacred Land. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay maaaring masugpo ang Emperor of Death sa isang head-on na banggaan, ngunit kung ito ay isang life and death fight, imposibleng mahulaan ang resulta. Sa solong labanan, ang tsansa na manalo si Zhao Fang laban sa Demonic Emperor na si Zuan Luo ay medyo mababa, at sa ibabaw niya, may 4 na iba pang peak emperor.
Ang sitwasyong ito ay medyo mapanganib. So. Habang umaatake ang demonic emperor na si Zuan Luo, matagumpay na napalibutan ng iba pang apat na emperor si Zhao Fang. Zhao Fang, pinatay ng iyong partner na si Nan Gongsheng ang mga elite ng Nine Darkness Palace sa Exiyang Palace. Ngayon, papanagutin ka namin. Hihihi, tingnan natin kung gaano kalakas ang left-eyed Heavenly Emperor ng Kang Ocean. Bukod kay Bichingyu, mayroong isang matanda na may kulay lila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maitim na mukha, at ang huli ay isang kabataang nakasuot ng itim na baluti. Ang tatlong ito ay pawang pinakamataas na emperor ng Nine Darkness Palace. Dagdag pa kay Bichingyu, kabuoang apat na pinakamataas na emperor ang kasalukuyang nakapalibot kay Zhao Fang. Ibaba ang batang ito sa loob ng tatlong paghinga. Mabilis na pumasok si demonic Emperor Zuan Luo. Ang matanda na may pilak na buhok at ang iba pang mga emperor at hari sa Dux Palace ay may mapait na ekspresyon. Ang tubig ay hindi maibalik. Ang demonic emperor na si Zuan Luo lamang ang maaaring pumatay sa kanilang lahat. Ang tanging magagawa nila ay bumantong hininga sa kanilang mga puso habang pinalilibutan ng pinakamataas na emperor si Zhao Fang. Tatlong hininga. Tumayo roon si Zhao Fang at malamig na tumawa. Mabuti. Sisiguraduhin kong walang makakaalis sa inyo. Malamig at mapanuksong tawa ng binata ang ginawa ni binanlamig si Qingyu at ang iba pang mga emperor. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Bichingyu sa ilang kadahilanan. Nasa kanya ang impormasyon tungkol kay Zhao Fang at alam niya ang ilan sa mga himalang ginawa ng kabataang ito sa loob ng Divine Illusion Dimension. Ang silver-haired elder at ang kumpanya ay lahat ay nagulat din. Ang sinumang Peak Emperor ay hindi makakapagpabago sa sitwasyong ito, lalo pa ang isang bagong-bagong hari. Huwag mo kaming subukang lokohin. Patayin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang youth in armor ay tumalon kay Zhao Fang mula sa kaliwa at kanan. Sa ngayon, hindi ako personal na kalaban para sa apat na pinakamataas na emperor at isang walang kapantay na emperor, ngunit ang ekspresyon ni Zhao Fang ay kakaibang kalmado. Inabot niya, at lumitaw ang isang malajade na chubby na maliit na silkworm na kasing laki ng hinlalaki, at ibinaba nito ang kalahating transparent na mga pakpak. Ito ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, na nakabawi ng halos lahat ng enerhiya nito. Weng! Whoosh whoosh whoosh! Ibinuka ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang bibig nito, at maraming kulay na sutla ang bumaril sa hangin at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang yarda. Arg! Ano? Ang dalawang matataas na emperor na kakalunsad pa lang ng kanilang mga pag-atake ay agad na natigilan habang ang isang alon ng maraming kulay na seda na nakabalot sa kanila. Cloud Silkworm Saint Butterfly. Paano makokontrol nitong Zhao Fang ang Cloud Silkworm Saint Butterfly? Si Bichingyu at ang matanda na may lilang mukha ay parehong mabilis na umatras, ngunit ang kanilang mga binti ay nasalo pa rin ng ilang sutla. King of Gods, Kabanata 887. Pagpatay sa tatlong Peak Emperors. Weng! Whoosh 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 whoosh! Ang maraming kulay na sutla na lumabas mula sa bibig ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nahuli sa dalawang Peak na Emperor na hindi nakabantay. Hindi maganda. Ito ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kabataang nakasuot ng itim na baluti ay ganap na natatakpan ng seda. Ang seda na ito ay sobrang matigas at malagkit, at mahirap alisin kahit para sa mga emperor. Sa isang kisap mata, dalawang Peak Emperors ang naging dalawang multicolored sticky rice dumplings. Basag. Boom. Sina Bichingyu at ang elder na may purple na mukha ay tinamaan din, ngunit pinakawalan nila ang kanilang Troyuan at nagawang itulak ang seda palayo. Sa totoo lang, ayaw ni Zhao Fang na hulihin ang apat na emperor ng sabay-sabay dahil hahatiin nito ang lakas ng seda sa apat. Ang kanyang unang hakbang ay upang makuha ang dalawang pinakamataas na emperor na malapit sa kanya, at nagtagumpay siya. Bagamat hindi ganoon kalakas ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa personal, tiyak na ang mga kakayahan nito sa pagsuporta. Huminahon si Zhao Fang matapos mabaigo ang pananambang ng mga emperor. Ang pressure na kailangan niyang harapin ay kapansin-pansing nabawasan pagkatapos na ang dalawang pinakamataas na emperor ay mawala ang lahat ng kanilang lakas labanan. Ito ay medyo mahirap.
Makokontrol ng brat na iyon ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Nagbago ang ekspresyon ng umuurong na matanda na may kulay lila. Siya at si Bichingyo ay medyo mabagal sa pag-atake, kaya hindi sila tinambangan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Hindi na kailangang mag-alala. Ang mga mata ni Bichingyo ay dumapo sa dalawang nagpupumiglas na sticky rice dumplings at mahinahong nagmensahe. Tanging ang mga kakayahan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly na sumusuporta ang malakas. Hindi nito magagawang pumatay ng dalawang Peak Emperor sa loob ng mahabang panahon. Ang kailangan lang nating gawin ay dagdagan ang pressure kay Zhao Feng at sa Cloud Silkworm Saint Butterfly, at makakatakas ang dalawang elder. Nang marinig iyon, nagpakawala ng hininga ang matanda na may kulay lila. Kung titingnang mabuti, ang dalawang multicolored sticky rice dumplings ay nagpapalabas ng lakas, at ang tunog ng pag-crack ay nagmula sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Malinaw na ginagamit ng dalawang Peak Emperor na ito ang kanilang buong kapangyarihan para subukang makatakas. Sa loob ng isang hininga. Crack. G. Lumilitaw na ang mga bitek sa ibabaw ng dalawang multicolored sticky rice dumplings, at ang dagandong ng dalawang galit na Peak Emperor ay maririnig mula sa loob. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Magagawa raw nitong banta sa Sacred Lords. Umuungal ang naka-purple-faced elder habang sinisingil niya si Zhao Feng. Hanggat nagagawa niyang ipilit si Zhao Feng, makakawala ang dalawang Peak Emperor. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Bichingyo. Nag-alinlangan pa siya pero sumunod pa rin siya. Pakiramdam niya ay may mali, ang dalawang pinakamataas na emperor ay lumalayan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ayon sa mga alamat, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay dapat na napakadali na makapagbigkis ng ilang emperor. Malamang, ang partikular na Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito ay lumahok pa sa pagpatay sa isang Mystic Light Realm Beast. Siguro dahil ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito ay kasalukuyang mahina at hindi magagamit ang buong kapangyarihan nito. G. Malapit nang lumabas ang dalawang emperor. Patayin. Kasabay nito, ang matanda na may kulay lila at si Bichingyo ay sumugod kay Zhao Feng mula sa harap at likod. Ang mga puso ng matanda na may pilak na buhok at ng iba pang mga eksperto ng Dux Palace ay umabot sa kanilang mga lalamunan. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Kahit na kayang kontrolin ni Zhao Feng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, parang hindi sapat na tumayo laban sa 5 Peak Emperor. Higit pa rito, ang pinakamalakas na demonic emperor na si Zuan Luo ay darating na rin. Sa kritikal na sandaling ito, naging solemn na ang kalmadong mukha ni Zhao Feng. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay dito. Biglang iwinagayway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at mabilis na ibinaba ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang mga pakpak nito. Kung ang isa ay nagbigay pansin, malalaman nila na ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi man lang binigyang pansin ng dalawang Peak Emperor matapos silang igapos. Si Zhao Feng ay tila hindi niya pinapansin ang mga ito. Sa sandaling ito, mabilis na ibinaba ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang mga pakpak nito, at ang kalahating transparent na maraming kulay na pollen ay tumawid sa radius na ilang daang yarda. Mag-ingat, ito ang dream pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Si Bichingyo ay nag-iingat sa buong paglapit, kaya ang kanyang puso ay tumalon kaagad nang ang pollen ay tumagos. Ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi lamang sutla. Ang pollen na ibinigay nito ay lubhang kakaiba. Hindi nakaiwas ang matanda na may lilang mukha at si Bichingyo, at nabalot sila ng pollen. Medyo mas mabilis ang reaksyon ni Bichingyo, at tinakpan niya ang sarili sa malakristal na liwanag ng buwan, kasama ang kanyang mga mata, ilong, at iba pang mga butas. Gayunpaman, sa kabila ng mga hakbang na ito, nang dumating ang dream pollen, nagsimulang manhid ang katawan ni Bichingyo, at likas na hindi siya nang ahas na lumapit pa. Hindi alam ni Bichingyo na ang kanyang pag-aalinlangan mula noon at ang kanyang paghinto ngayon ay nagpabago sa kanyang kapalaran. Hindi maganda. Ang true yuan sa aking katawan. Ang matanda na may kulay lila na mukha sa harap ay direktang tinamaan ng dream pollen, at nakatanggap siya ng napakalaking sabog ng pollen. Agad na nanghina ang kanyang katawan, at nawalan siya ng kontrol sa kanyang true yuan at bloodline power. Agad na bumalatay sa mukha niya ang takot at gulat.
Bilang isang pinakamataas na emperor, ang kanyang true yuan ay hindi magiging ganap na hindi makontrol hanggat sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit ang kanyang bilis ay bumaba ng husto. Ang kakaibang kakayahan ng Dream Pollen na ito ay maaaring dumaan sa Soul Dimension at Physical Dimension, at ito ay epektibo kahit laban sa Sacred Lords. Bahagyang tumango si Zhao Feng nang may ngiti. Malinaw na mayroon siyang ilang card na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na harapin ang 5 pinakamataas na Emperor. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Dream Pollen ay naging sanhi ng pagbaba ng lakas ng 2 Peak Emperors, lalo na para sa matanda na may purple-faced. Natigilan siya, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sinusubukan niyang labanan ang kapangyarihan ng Dream Pollen. Kasalukuyan niyang hindi nagawang salakayin si Zhao Feng. Basag. G. Sa sandaling ito, parami ng parami ang mga bitek na lumitaw sa 2 multicolored sticky rice dumplings. Ang mga ulo ng 2 matataas na emperor sa loob ay makikita pa nga. Ang 2 pinakamataas na emperor na ito ay malapit ng makalaya. Ang kanilang mga mukha ay berde at puno ng puot. Sa sandaling sumiklab sila, sasalakayin nila si Zhao Feng ng galit na galit. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ni Bi Qingyu at ng matanda na may lilang mukha, na parehong naapektuhan ng Dream Pollen. Hihihi, sa sandaling lumabas ka sa iyong kakon ay ang simula ng isang bagong buhay. Ngumiti si Zhao Feng sa halip na magulat. Ang pagtawa ng kabataan ay naging sanhi ng pagbigat ng puso ni Bi Qingyu. Sa simula, ang batang may kulay ubing buhok na ito ay tiwala at hindi maarak, gaya ng iminungkahi ng kanyang impormasyon. Shua. Weng. 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 Biglang iwinagayway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at tumunog ang hagong ng mga bubuyog. Iyon. Bi Qingyu nang makita niyang lumitaw ang 8 maraming kulay na bubuyog mula sa braso ni Zhao Feng. Bawat isa sa mga makamandag na bubuyog na ito ay nagpapalabas ng aura na maihahambing sa mga hari. Ang ilan ay umabot pa sa Pictier King level, kaya sila ay lubhang mapanganib. 5 Poison Distinct Beakings, mag-ingat. Tila nakilala ni Bi Qingyu ang mga bubuyog na ito, at nanlamig ang kanyang puso. Sa kasamaang palad, huli na ang kanyang babala. Buong lakas na nakipagpunyagi ang 2 Peak Emperor at nagawang gapangin ang kalahati ng kanilang mga katawan palabas ng malagkit na rice dumplings. Gayunpaman, ang sandaling muli nilang nakita ang araw ay ang simula ng kanilang bangungot. Weng weng weng. Shoo. 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 Ang isa sa mga rurok na emperor ay natusok ng 4 na naglalagablab na tibo ng pukyutan. Ang 5 Poison Distinct Bees ay hindi malakas, ngunit ang kanilang mga pag-atake sa pagpapakamatay ay may kakayahang pumatay sa mga mas malakas kaysa sa kanilang sarili dahil kailangan nilang magbayad ng kanilang buhay. Sa teorya, ang bawat Viking ay may kakayahang saktan o pumatay ng isang emperor. Para matiyak na maayos ang lahat, pinakawalan ni Zhao Feng ang 4 na Vikings sa bawat pinakamataas na emperor sa sandaling nagsimula silang gumapang palabas. Kung masyadong maaga niyang ipatawag ang mga bubuyog, wala silang magagawa dahil ang sutla ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay napakatigas. Kahit na ang mga Peak Emperor ay nahirapan itong sirain, lalo pa ang ilang king level na bubuyog. Shoo! Boom! Shoo! Boom! Sa isang iglap, ang 2 Peak na Emperor ay tinusok ng 4 na Vikings. Sila ay sumabog sa mga piraso at piraso, at ang kanilang mga laman ay naging berde. Ang eksenang ito ay lubos na ikinagulat ni Bi Qingyu at ang matanda na may lilang mukha. Sa isang kisap mata, 2 Peak Emperors ang napatay ng 8 5 Poison Distinct Bees. Hindi sila namatay sa isang matinding labanan, ngunit isang ambush mula sa ilang mga insekto. Ang mga pagpapakamatay na pag-atake ng 5 Poison Distinct Bees ay angkop para sa pagtambangan. Kung ang target ay handa na para dito, ang epekto ay bababa ng husto. Ang mga alon ay tumalsik sa puso ni Zhao Feng. Ang 2 kamamatay lang ay parehong Peak Emperors. Sa isang normal na sitwasyong single combat, kakailanganin ni Zhao Feng ng hindi bababa sa 10 paghinga upang patayin ang isang pinakamataas na Emperor, at pareho silang namatay sa isang iglap. Dream Pollen. Hindi maganda. 5 Poison Distinct Bees. Sa sandaling ito, dumating ang demonic Emperor Zuan Luo. Dahil kailangan niyang harapin ang iba pang mga Emperor ng Dux Palace bago siya makapagpatuloy, medyo huli siyang dumating.
Nakita niya ang buong proseso ng dalawang Peak Emperors na ginapos ng seda at ang dalawa pa ay tinambangan ng Dream Pollen. Sa oras na siya ay dumating, ang dalawang Peak Emperors ay biglang pinatay ng mga suicidal attacks ng 5 poison distinct bees. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang paghinga. Higit pa rito, hindi pa ito ang katapusan. Nang matapos ng 5 poison distinct bees ang kanilang trabaho, si Zhao Feng mismo ang kumilos. Sacred Lightning Dominating Body. Lumabas si Zhao Feng at natabunan ng gininto ang asol na kidlat habang siya ay naging kasing laki ng isang maliit na higanti. Sa isang hakbang lang, dumating na si Zhao Feng sa tabi ng matanda na may kulay lila, na ang lakas ng labanan ay bumaba ng husto. Boom! Ang mga huling yugto ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body ay parang Mount Tai habang dumadagandong ito sa matanda na kulay lila. Wow! Nanghihina at namamanhid na ang nakakulay na matanda, at agad siyang nagluwa ng isang subo ng dugo na parang tinamaan lang ng isang higanteng martilyo. Dahil sa Dream Pollen, kapansin-pansing nabawasan ang kanyang battle power, at hindi na niya nagawang i-circulate ang kanyang True Yuan o Bloodline gaya ng dati. Illusion Maze Domain. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang Soul Dao Domain nang sumuntok siya, na naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang mukha ng Purple na Elder. Tumigil ka. Si Demonic Emperor Zuan Luo, na kasalukuyang nagniningas na Demonic Sovereign, ay kinasuhan, ngunit hindi siya nakarating sa oras. Bam! Basag! Ang mga galaw ni Zhao Feng ay hindi huminto. Binasag niya ng isang suntok ang nakakulay na matanda. Sa ilalim ng epekto ng Dream Pollen at ng Illusion Maze Domain, hindi nagawang ipagtanggol ng Purple-Faced Elder, kaya agad siyang pinatay ni Zhao Feng. Triple kill. Sa ilang paghinga lang, 3 Peak Emperor ang napatay. Pagkatapos, sumulyap si Zhao Feng kay Bi Qingyu. Kaya, pain lamang ang paggapos sa dalawang matanda sa seda. Ang plano ni Zhao Feng ay harapin kaming lahat ng sabay-sabay. Huminga ng malamig si Bi Qingyu. Ang pananambang at pain ni Zhao Feng ay napakatalino. Ginawa ang lahat upang patayin ang 4 na pinakamataas na emperor na unang dumating, at matagumpay niyang napatay ang 3. Sa sandaling ito, nanlamig ang katawan ni Bi Qingyu nang tumingin si Zhao Feng sa kanya. Bigla niyang napagtanto na isa rin siya sa 4 na pinakamataas na emperor. Marahil, nakalimutan siya ni Zhao Feng. Miyaw! Isang bahid ng pilak at kulay abo ang sumilay sa likod ni Bi Qingyu sa sandaling natapos ni Zhao Feng ang kanyang sariling pagpatay. Shua! Isang parang anino na punyal ang tumusok sa likod ni Bi Qingyu at nagdulot ng pagtilamsik ng dugo. King of Gods, Kabanata 888. Isang hindi namamatay na katawan. Ikaw. Nanlamig ang katawan ni Bi Qingyu habang nakatingin sa nakangiting si Zhao Feng. Sa loob lamang ng ilang paghinga, napatay ni Zhao Feng ang 3 pinakamataas na emperor. Matapos patayin ang matanda na may lilang mukha, inatake din si Bi Qingyu. Ang material ng dagger na tumusok sa kanyang likod ay lubhang kakaiba, at naglalaman ito ng malalim na layunin ng Dao of Assassination. Isang pamamanhid ang dumaan sa buong katawan niya. Sa isang iglap, siya ay tulad ng isang petrified beauty sa liwanag ng buwan. Natigilan siya at hindi makapagsalita. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay na-upgrade sa Heaven's Legacy City at ngayon ay nagkaroon ng isang pamamanhid na epekto. Sa sandaling ito, lumitaw sa isipan ni Bi Qingyu ang proseso ng pagpatay ni Zhao Feng sa 3 pang pinakamataas na emperor. Sa unang ambas, si Zhao Feng ay nagkunwaring napakahina at nagawang igapos ng sutla ang 2 matataas na emperor. Kung ginamit ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang buong lakas nito, ang 2 peak na emperor ay matagal nang nananatili doon. Kahit na ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay wala pa sa pinakamataas, kaya nitong hawakan ang mga emperor. Pagkatapos ay sadyang hinayaan ni Zhao Feng ang 2 peak na emperor na magpumiglas at lumabas, na nagsilbing pain para maakit ang 2 pang peak emperor. Upang mailigtas ang 2 pinakamataas na emperor, si Bi Qingyu at ang Purple-Faced Elder ay sama-samang sumugod para i-pressure si Zhao Feng, ngunit ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagpakawala ng Dream Pollen nito upang mabawasan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng ang pangalawang ambas, at ang matanda na may kulay lila ay direktang napatay.
Dahil handa na si Bichingyu sa isang tiyak na antas at kalahating hakbang sa likod ng isa pang emperor, nagawa niyang mabuhay. Shoo! Nakuha ni Bichingyu ang isang layer ng liwanag ng buwan habang ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa ay tumusok sa kanyang katawan. Gayunpaman, dahil ang kanyang battle power ay nabawasan at ang sandata ay ang Shadow Kill Imperial Dagger, siya ay malubhang nasugatan. Weng! Bam! Napaungol si Bichingyu habang ang mga alon ng liwanag ng buwan ay nagmula sa kanyang katawan at itinulak palayo ang maliit na ang magnanakaw at ang Shadow Kill Imperial Dagger. Gayunpaman, mas nasugatan siya nito at nagpawis. Meow meow. Ang maliit na ang magnanakaw ay bumaligtad sa hangin at dumapo sa braso ni Zhao Fang. Maganda ang ginawa mo. Inilagay ni Zhao Fang ang maliit na ang magnanakaw sa Misty Spatial World gamit ang kanyang kamay. Ang maliit na ang magnanakaw ay hindi dalubhasa sa mga labanan, at ang madilim na berdeng damit na si Bichingyu ay medyo maingat sa sandaling ito. Maaaring nasugatan siya, ngunit isa pa rin siyang Peak Emperor. Ang orihinal na layunin ni Zhao Fang ay pumatay ng hindi bababa sa 3 emperor bago dumating ang demonic emperor na si Zuan Luo. Perpekto sana kung nagawa niyang patayin ang 4, ngunit gumawa si Zhao Fang ng maraming paghahanda, kaya't napatay niya ang 2 sa kanila kahit papaano. Sa sandaling ito, sa 4 na pinakamataas na emperor, 3 ang napatay, at ang ika-4 ay nasugatan at hindi nagamit ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Brat, anong lakas ng loob mong gumamit ng walang hiyang paraan para patayin ang 3 elder ng Nine Darkness Palace? Ang kara-rating lang na demonic emperor na si Zuan Luo ay natigilan at nagpakawalan ng dagandong. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Ang Silver-Haired Elder at ang iba pang mga eksperto sa Void God Realm ng Dux Palace ay ganap na nataranta. Sa ilang paghinga lang, gumamit si Zhao Fang ng ilang paraan para patayin ang 3 peak na Emperor at matinding Prince Alain ang pang-4. Sa sandaling ito, sa 5 pinakamataas na Emperor, tanging ang demonic Emperor na si Zuan Luo lamang ang natitira sa kanyang kumpletong lakas labanan. Ang lakas ng demonic Emperor Zuan Luo ay dapat na nasa parehong antas ng Emperor of Death, at marahil kahit na bahagyang mas malakas. Siniyasat ni Zhao Fang ang walang katulad na Emperor na ito. Sa isang tiyak na antas, maaaring tingnan ng isang tao si demonic Emperor Zuan Luo bilang isang taong may kapangyarihang labanan ng isang kalahating hakbang na Sacred Lord, ngunit walang ganoong bagay sa mga tuntunin ng aktwal na paglilinang. Ang Mystic Light Realm ay nakatuon sa pisikal na mundo at True Yuan. Ang isa ay matagumpay na nagbago mula sa isang ahas patungo sa isang dragon o hindi. Sa harap ng isang sira-sirang gusali, sina Zhao Fang at demonic Emperor Zuan Luo ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. May ilang dosenang yarda lang ang pagitan nila. Ang nag-aalab na demonic sovereign na si demonic Emperor Zuan Luo ay higit sa 10 palapag ang taas, at isang patong ng apoy sa likod ng kanyang likuran ang nabura ang kalahati ng kalangitan. Tanging ang kaguluhan ng sacred power mula sa taong sumusubok na makalusot sa Mystic Light Realm sa malapit ang makakapigil sa demonic Emperor Zuan Luo. Si Zhao Fang ay ilang metro lang ang taas kahit na nasa ilalim ng epekto ng Sacred Lightning Body, at medyo malayo siya sa Demon Spirit Body ni demonic Emperor Zuan Luo sa mga tuntunin ng kabangisan at momentum. Gayunpaman, ang kalamangan sa laki ay hindi nagbigay ng malaking kumpiyansa kay demonic Emperor Zuan Luo. Ang kanyang nag-aalab na katawan ay lumutang sa hangin, at hindi siya ng ahas na madaling umatake. Sa halip, ang pag-iingat ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ilang sandali ang nakalipas, napanood niya ang 3 pinakamataas na Emperor na pinatay sa pamamagitan ng mga kalkulasyon ni Zhao Fang. Ang mga nanonood na Void God Realm sa loob ng Dux Palace ay nagpipigil ng hininga nang magsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang kabataang may purple-haired na sa tingin nila ay Dahado ay mabilis na nakapatay ng 3 Peak Emperor, malubhang nasugatan ang pang-4, at ngayon ay nakaharap sa walang kapantay na demonic Emperor Zuan Luo, lahat ay may kultibasyon ng isang hari. Demonic Emperor Zuan Luo, nangangahas ka bang labanan ako? Biglang nagsalita si Zhao Fang habang nagsimulang tumaas ang pisikal na aura ng kanyang Sacred Lightning Body. Mabagal ang pag-usad ng kanyang Sacred Lightning Body nitong mga nakaraang buwan, ngunit bigla itong nag-alab pagkatapos humarap sa napakalakas na kalaban.
Sa katunayan, pagkatapos mabawi ang lakas ng kanyang nakaraang buhay, hindi pa nakipag-sparring si Zhao Feng sa ganoong kalakas na kalaban. Lord Protector, huwag mong patagilan ang laban. Ang Zhao Feng na ito ay may maraming mga diskarte pati na rin ang tulong ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Mayroon ding iba pang mga emperador sa loob ng Duke's Palace. Mabilis na nag-message si Bi Qingyu. Siya ay nasugatan ngayon, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa. Siya ay nagbabantay laban kay Zhao Feng sa bawat sandali. Sa ngayon, hindi na niya iniisip kung paano papatayin si Zhao Feng. Ang tanging inaalala niya ay kung paano siya makakatakas, at ang tanging paraan para makatakas si Bi Qingyu ay ang kasuhan si Demonic Emperor Zuan Luo. Umalis. Hindi pa ako natalo ng ganito kalubha noon. Naging malungkot ang ekspresyon ni Demonic Emperor Zuan Luo. Napakalakas niya at hindi niya kayang matalo sa isang simpleng kabataan, kahit na ang kabataang iyon ay ang left-eyed Heavenly Emperor mula sa Kang Ocean. Umatras man siya, gusto niyang patunayan ang kanyang katanyagan at bigyan muna ng leksyon ang mga taong ito. Naglakas loob ka bang kalabanan ako? Umuungol si Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body sa maximum at mas tumangkad pa. Boom! Isang alon ng liwanag ang sumabog mula kay Zhao Feng habang sinuntok niya ang Demonic Emperor Zuan Luo ng buong lakas. Ang bilis at pagsabog ng pag-ataking ito ay ginawa ni Bi Qingyu click ang kanyang dila. Maging ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay nahuli. Walang mag-aakalang ganito kalakas ang kabataang ito. Nanlamig ang mga mata ni Demonic Emperor Zuan Luo nang may umilo na itim na alon sa paligid niya. Hindi siya sumulong o paatras. Nakatayo lang siya roon at kinuha ang pag-atake ni Zhao Feng sa kanyang Demon Spirit Body. Basag. Boom. Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang ang nakakatakot na suntok ni Zhao Feng, na naglalaman ng kanyang pisikal na lakas at ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, ay yumanig sa katawan ni Demonic Emperor Zuan Luo. Isang magulong apoy ang sumunog sa katawan ni Demonic Emperor Zuan Luo at nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Malungkot ang ekspresyon ng Demonic Emperor Zuan Luo habang nilalamon ng sarili niyang apoy ang apoy ng Blood Devil Sun. Ang scorching demon spirit body na kanyang nilinang ay nabuo mula sa hindi mabilang na apoy ng kadiliman, at ito ay ganap na naiiba sa Blood Devil Sun. Gayunpaman, naiinis siya nang mapagtanto niya na ang suntok ni Zhao Feng ay sumisipsip ng kaunting enerhiya sa kanyang katawan. Bam! Napatras si Zhao Feng ng itim na ripple mula kay Demonic Emperor Zuan Luo. Isang hindi namamatay na katawan. Tiningnan ni Zhao Feng ang katawan ni Demonic Emperor Zuan Luo. May orihinal na malaking butas doon mula sa kanyang suntok, ngunit mabilis itong gumaling. Nangangahulugan ito na ang suntok ni Zhao Feng ngayon ay hindi talaga nagbabanta kay Demonic Emperor Zuan Luo. Higit pa rito, nalaman ni Zhao Feng na ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun ay sinalungat ng apoy ng kalaban, at ang epekto ng lifesteal ng kanyang bloodline ay mas mahina. Ang Demon Spirit Body ni Demonic Emperor Zuan Luo ay mas malakas pa kaysa sa Emperor of Death's Immortal Death Body. Nagkontrata ang mga balintataw ni Zhao Feng. Ang pangunahing dahilan kung bakit natalo ang Emperor of Death sa kanya noong nakaraan ay dahil nag-specialize siya sa Soul at Eye Bloodline Techniques, na perpektong sinalungat ng God's Spiritual Eye. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay mas malakas kaysa sa Emperor of Death sa isang labanan. Lumuhad. Ang Demonic Emperor na si Zuan Luo ay umungal, at ikan-away niya ang kanyang higanteng kamay habang ang apoy sa kanyang likuran ay lumaki. Shua! Isang napakalaking kamay ang dumaan sa hangin at durog patungo kay Zhao Feng kasabay ng mga apoy ng demonyo. Ang kapangyarihan ng kamay na ito ay maaaring yumanig sa langit at lupa, at ang layunin nito ay umabot din sa isang mataas na antas. Ang espasyo sa paligid ni Zhao Feng ay nalock sa pamamagitan ng isang tiyak na kapangyarihan na katulad ng kakayahan ng Skylocking Bow. Hindi alam, ang espasyo sa paligid ni Zhao Feng ay nagsimulang masira sa ilalim ng madilim na apoy. Kailangang aminin ng isa na ang husay, layunin, katawan, at kaluluwa ni Demonic Emperor Zuan Luo ay umabot na sa hangganan ng Void God Realm. Sa ilang mga aspeto, nakapasok pa siya sa domain ng Mystic Light Realm, lalo na tungkol sa kanyang mga diskarte. Ang kanyang karunungan ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas.
Bahagyang nabagabag si Zhao Fang, na nangyari lamang nang makatagpo siya ng malalakas na kaaway. Hindi masyadong mahirap para sa kanya na talunin ang demonic Emperor Zuan Luo kung gagamitin niya ang Cloud Silkworm Saint Butterfly o ang kanyang Eye Bloodline o ang God Tribulation Lightning. Gayunpaman, gustong makipaglaban ni Zhao Fang sa sikat na ekspertong ito ng Lord Dynasty. Sacred Lightning Protection. Pinagsama ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang Wind Lightning at ang kanyang Sacred Lightning na pisikal na puwersa. Isang sinaunang harang ng kidlat ang nabuo sa paligid niya. Nagniningning ito ng gininto ang liwanag at nagbigay ng isang dumadagandong na ugong. Boom! Bam! Weng! Ang higanteng kamay ay hinarang ng Sacred Lightning Protection, na naging sanhi ng mga pagsabog. Pagkatapos ay naglabas ang Sacred Lightning Protection ng isang maliwanag na gininto ang layer ng kidlat na nagtulak sa higanteng kamay palayo. Isang pagsasanib ng pisikal na puwersa at kidlat. Anong uri ng defensive secret technique ito? Nanginig ang puso ni Demonic Emperor Zuan Luo. Ang kanyang malakas na suntok ay walang pinsala kay Zhao Fang at nakounterattack pa ng Sacred Lightning Protection. Bam! Boom boom! Bagamat ang sagupaan sa pagitan ni Zhao Fang at Demonic Emperor Zuan Luo ay napaka-condensed, napuno ng mga butas ang lupa sa loob ng 1,000 yarda radius ng kanilang laban.